Minsan akala natin kapag hindi tayo gumagastos, dun tayo nakakatipid ng pera. Pero in reality, mas napapagastos pa pala. At hindi lang sa pera, napapagastosin tayo sa oras at sa kalusugan natin. So today, I'll be sharing with you the things that I actually spend on to save more money in the long run. Number one is this mocha pot. Nung nasa Malta kami, meron kaming coffee machine, tapos meron din kaming mocha pot, and that's how we do our daily morning coffee. Nung umuwi ako dito sa Pilipinas, since namimiss ko siya, ang ginagawa ko, bumibili ako lagi ng cappuccino sa labas. So nung kinumpute ko siya, na-realize ko na ang laki pala na nagagastos ko sa kape. Kasi for example, 150 pesos per day yung cappuccino na binibili ko. Times 30, that's 4,500 pesos per month. Pero kapag ginawa ko siya dito sa bahay, ang magagastos ko lang is around 805 pesos. Paano nangyari yun? Yung mocha pot na nabili namin is 5,000 pesos and according to my research, naglalast siya ng around 10 years. So since maingat naman kami sa gamit, sabihin na natin na tatagal siya ng 10 years. Let's be positive. So nung kinumpute ko, 5,000 pesos divided by 3,652 days, that's just 1 peso and 37 cents. So 1 and 37 cents times 30, that's 41 pesos per month lang. And then yung frother ko naman na ginagamit ko para makakreate ako ng foam sa aking cappuccino, this cost me 300 pesos lang. And sabihin na natin na maglalast siya ng 1 year. That means ang gastos ko lang sa kanya is around 80 cents per day. 80 cents times 30, that's 24 pesos lang per month. Para naman sa milk ko, gumagastos ako ng around 400 pesos per month. And then yung coffee grounds ko ay 340 pesos per month. In total, ang nagagastos lang namin sa coffee ay 805 pesos. Divided by 2 pa yun kasi ito, nakakagawa siya ng 2 cappuccino para sa aming mag-asawa. Technically speaking, per person, around 400 pesos lang. Ang laking tipid kumpara mo dun sa 4,500 pesos. Ang laking tulong niya talaga kasi nabawasan yung pagbili ko ng kape sa labas. Minsan natatempt pa rin naman ako, bumibili pa rin ako, pero most of the time talaga, hindi na kami bumibili kasi kaya ko namang gawin dito sa bahay. So, yun yung natitipid namin dahil sa mocha pot na to. Number 2, online courses. Bukod sa syempre, you should never stop learning. Malaking tulong din to mga online courses na to para tumaas yung monthly income ko. Kasi ang ginawa ko, nung nagsisimula pa lang ako sa digital marketing, nag-take ako ng courses sa Udemy at saka sa HubSpot. And then right after that, so when I started adding these certificates to my resume and LinkedIn profile, it opened so many doors for me, lalo na sa freelancing. Some of these courses were free, yung iba naman less than 2,000 pesos lang. Pero ang laki nung kinita ko in the long run. Kasi although wala naman akong natipid, pero yung nagastos ko dito sa mga courses na to, ang laki nung ROI ko kasi from then on, hindi na ako nabakante. Lagi na akong may kliyente. So you should never stop learning. You should never stop adding certificates sa profile mo na magiging edge mo against other applicants. Isa yun sa mga best investment ko talaga. I am so glad na nag-invest ako ng time para matuto at makakuha ng certificates online. Next are books. Nung una, wala talaga akong hilig sa pagbabasa, pero na-realize ko na depende pala siya sa binabasa mo. Dati pinipilit ko na magbasa ng mga novel, mga fiction. Di pala talaga yun yung interest ko. Kasi dati, para makatapos ako ng isang libro, naabot ako ng 1 taon. Kasi tinatamad ako magbasa. Pero na-realize ko ngayon na nagbabasa ako ng mga self-help books na pag interesting pala talaga sa'yo, mas mabilis mo silang makokonsume. Honestly, mas may natutunan pa ako sa mga libro na to tungkol sa pera, tungkol sa finances, tungkol sa business, kesa dun sa course ko ng college. Siyempre, malaking tulong pa rin naman yung college degree ko, pero I'm just saying na sobrang practical at applicable kasi ng mga natutunan ko sa libro na to na ROI talaga sila sa akin, na maganda yung return on investment nila. Kasi for example, itong $1 Million Weekend, kung hindi ko to nabasa, hindi ako maglalakas ng loob na maging content creator kasi walang magpupush sa akin. Kasi wala naman akong kilalang content creator eh. I had to look for other ways na may tumulong sa akin para magawa ko yung mga ginagawa ko ngayon. And isa siya sa mga dahilan kung bakit na-push ko yung sarili ko na kailangan mo tong gawin. Otherwise, pag pinalagpas mo to, baka pagsisihan mo in the future. I am so grateful na nagsimula ulit ako magbasa ng libro. And ito yung mga pinag-investan ko. Hindi naman sila mamahalin, pero ang laking tulong nila sa akin. Next is itong standing desk na to. I'm so glad na nag-invest ako sa standing desk kasi as someone na malikot magtrabaho at medyo sumasakit na yung likod, malaking tulong talaga siya sa akin. Malikot ako magtrabaho in a sense na hindi ko kaya yung dire-diretso na 4 hours nakaupo lang ako. Dapat kahit paano tatayo ako, kukuha ng tubig or magkakape, kukuha ng snack. And dati nung wala pa akong standing desk, ang ginagawa ko, lalabas ako, tapos mapapansin ko na kailangan ko pala maglaba or ang dumi naman nito, linisin ko muna. Nawawala yung focus ko sa trabaho, ang ending naglilinis na ako ng bahay. So now na meron na akong standing desk, kapag naiinip ako or sumasakit na yung likod ko, hindi ko kailangan maglakad palabas ng kwarto.
kailangan ko lang tumayo. So, iaangat ko lang tong desk na to and then tuloy yung productivity. Hindi mo kailangan mag-pause sa trabaho. So, mas madami akong natatapos na deliverables thanks to this standing desk. Next, I started building a capsule wardrobe na Manila-friendly. Nung umuwi kasi ako ng Pilipinas, may mga damit naman ako na dinala galing Malta. Yung mga usually ginagamit ko kapag summer doon. Pero pag uwi ko dito sa Pilipinas, na-realize ko na hindi pa rin pala talaga sila uubra. Kasi yung mga damit na dinala ko, medyo makakapal pa rin yung tela. And kapag summer dito sa Pinas, ang gusto mo talaga ay yung mga damit na flowy lang, cotton or linen, yung mga tipong kahit na sobrang init sa labas, okay lang maglakad-lakad kasi komportable ka pa din. So I decided to invest in those type of clothes and I'm so glad I did. And now, kapag aalis ako at binubuksan ko yung cabinet ko, hindi ko na naiisip na ano na naman isusuot ko. Kasi basic clothes lang tong mga to. Nasuot ko na to dati, ito na rin yung isusuot ko ngayon kasi nilabhan ko naman itong mga damit na to. So, it's okay to repeat them. Bawas isipin ko na din siya. So, pag open ko ng cabinet ko, alam ko na kung anong isusuot ko kapag I have to run an errand, I have to meet with my friends, or may gala ako with my family. So, dati kasi kapag binubuksan ko yung cabinet ko, kahit na punong-puno siya ng damit, ang lagi ko pa rin sinasabi, wala akong maisuot. Kasi hindi ko gusto yung mga nasa cabinet ko. So, now, kapag may nagustuhan ako at alam ko na mag-work siya sa weather ng Pilipinas, bumibili ako ng isa or dalawang kulay nun or style nun para hindi na masyadong komplikado ang day-to-day outfit ko. Next is this apartment. This is one of our best investments this 2025. We had the option to stay sa bahay ng parents namin pero we decided to rent an apartment dito sa Maynila because we wanted our own space for our side projects. And I'm so glad I did kasi bukod sa nagkaroon ako ng space to work on my side projects, ay paano nakuha ulit namin yung rhythm kung paano manirahan dito sa Maynila. Aside from that, malaking tipid din siya for us kasi for example, itong unit na to, may access kami sa gym. So, hindi na namin kailangan mag-gym membership. Malapit din kami sa grocery, sa mga bangko, sa shopping mall. So, kapag meron kaming kailangan dito sa bahay or may kailangan kaming errand na gawin sa bangko, hindi kami kailangan bumiyahe ng malayo or mag-take pa ng Grab para lang gawin yung mga errand namin. At least dito, within walking distance lang. So, bukod sa nakakatipid kami sa pamasahe, ang laking tipid din sa oras kasi andyan na lahat. Hindi mo na kailangan lumayo. Last but not the least is health insurance. Lagi itong tinatanong sa akin ng mga OFW, paano yung health insurance mo? Hindi ka ba nag-worry pag nagkasakit ka sa Pilipinas? Mahirap ma-hospital dyan. So laging ganoon ang concern kasi alam naman natin na hindi ganoon kadali magkasakit sa Pilipinas. Napakagastos niya talaga at kaya kanyang i-bankrupt. Para kahit paano may peace of mind kami sa mga ganong bagay, we decided to get health insurance. And I am telling you, right after ko magbayad ng health insurance na yon, parang na-relieve ako na at least meron na. Hindi na namin kailangan mag-worry paano pag may nagkasakit sa amin. Anong mangyayari, di ba? Kasi alam natin na malaking gastos yun if ever. So yun for me, priceless yun. Yung peace of mind na nakuha ko right after kong mabayaran yung health insurance ko. So those are the things that I spend on that actually helped me save a lot of money in the long run. Hindi naman lahat ng gastos ay masama. Ang importante, itong mga gastos natin na to ay nakakatulong para ma-improve natin yung lifestyle natin at magkaroon tayo ng peace of mind. So again, frugal living is not about depriving yourself na magtipid na lang tayo para magkaroon tayo ng savings. It's about making sure na you spend your money sa mga bagay that actually improves your lifestyle. Yung mga expenses mo gives you back time, health, opportunities, hindi lang siya basta gastusin. They're actually investment. What about you? What's one thing that you spend on that actually saves you more money in the long run? Let me know in the comments. That's it for today. Ciao!